Si Dr. Mendez ay dating nagtatrabaho sa isang provincial hospital sa Hilagang, Luzon. 3 taon na siyang naglilingkod doon nang isang hindi malilimutang karanasan ang naganap sa kanya. Narito ang kanyang kasaysayan. Nasa bahay ako at kasagsagan ang buhos ng malakas na ulan. Gabi iyon, nakahiga na ako pero hindi pa ako dalawin ng antok. Dahil sa mga kulog at kidlat na aking naririnig, ay napadungaw ko sa bintanang salamin ng aking silid na nasa ikalawang palapag ng bahay na aking tinitirahan. Walang katao-tao sa lansangan, pero nagtaka ako dahil may nakita akong isang itim at patpating aso na naglalakad sa kalsada. Hindi iyon karaniwan dahil hindi magpapakabasa ng ganoon ang isang aso. Napansin kong umiika-ika iyon sa paglalakad. Ganun pa man, ay hindi ko na iyon pinansin. Nagbalik na ako sa aking higaan para matulog. Ilang sandali lang paghiga ko, ay may malalakas na pagkatok akong narinig sa pinto sa ibaba ng bahay. Wala akong inaasahang bisita o pasyente na pupunta lalo na at ganon kalakas ang buhos ng ulan. Nanaog ako para sinuhin ang kumakatok sa pinto. Pagbukas ko ay isang hubad at dugo ang lalaki ang biglang bumagsak at humandusay sa harap ko. Nang suriin ko ay nakita kong may sugat siya sa katawan. Ipinasok ko siya sa sopa at doon inihiga. Nilapatan ko siya ng first aid at nahinuha kong mula sa tama ng punlo. Nang magkamali ang lalaki, ay nagpakilala siya sa akin. Miguel daw ang pangalan niya. Wala raw siyang tiyak na tirahan at nagpapalaboy lang sa lansangan. Nang sabihin ko sa kanya na dadalhin ko siya sa ospital ay tumanggi siya. Ang gusto ko lang ay hindi ako magutom, sabi niya sa akin. Pero itinulak nila ako para gumawa ng masama. Hindi ko maunawaan kung bakit niya nasabi iyon. Sa pisikal na anyo niya, halos butot balat na nga siya at nakakaawang pagmasdan. Nasalamin ko ang katotohanan sa kanyang sinabi. Gutom nga ang sanhi, kaya siya nagkaganoon. Nang magsimula siyang magkwento, ay pinakinggan ko naman ang kanyang sinasabi. Bata pa ako nang abandonahin ako ng aking mga magulang. Panimula niya. Tumira ako sa lolo ko at doon na naman lagi. Hindi ako nagugutom sa kanyang piling. Masipag siya at maraming pananim. Malawak din ang lupang kanyang sinasaka, kaya wala kaming problema sa bigas. Ang sobra sa kanyang inaani ay pinagbibili pa niya. Subalit dahil na rin sa katandaan, nagkasakit ang lolo ko at naratay. Nasaksihan ko ang kanyang paghihirap. Naghihingalo na siya ay hindi pa rin siya mamatay-matay hanggang tawagin niya ako isang hating gabi. 2 bagay raw ang magagawa ko para matulungan ko siya. Kailangan ko raw alisin ang mutya ng pagiging aswang niya sa pamamagitan ng paghihikop nun sa bibig niya para tuluyan na siyang mamatay o kaya raw ay ilimin ko siya ng buhay. Kapag nabulok na siya at inuuod na ang kanyang katawan sa hukay, ay tuluyan na rin siyang mamamatay. Hindi ako nakasagot sa sinabi ng lolo ko. Hindi ko akalain na may taglay pala siyang mutya ng aswang. Natotoo pala ang naririnig kong sinasabi ng mga tao sa kanya noon, na siya raw ay aswang na hindi ko naman pinaniniwalaan. Sinunod ko ang sinabi ng lolo ko. Nang gabi ring iyon ay inilibing ko siya ng buhay. Nang wala na ang lolo ko, may mga taong pumasok sa lupang dati niyang sinasaka at pinalalayas ako. Nang tumanggi ako ay nagmatigas ay pinagbantaan nila ako. Itinuloy ko ang pagtatanim sa kabila ng bantang iyon, pero nang malapit ko nang anihin ang aking pananim, ay saka pa iyon tinupok ng apoy. Sinadyang sunugin ng mga taong nagpipilit magpalaya sa akin. Labag man sa aking kalooban, iniwan ko ang lupang iyon at lumipat ako sa tabing dagat. Ang yaman iyon ang inaasahan ko para hindi ako magutom. Pero isang pangkat ng mangingisda ang sumalakay sa akin. Ninakaw nila ang aking bangka pagkatapos akong saktan. Halos patay na ako nang itapon nila sa dagat, pero himalang nabuhay pa rin ako at nakaligtas. Labis akong nahabag sa aking sarili sa kaapihang dinanas ko. Ang hangad ko lang ay makakain at malunasan ang aking gutom, pero malulupit ang taong nakakasalamuha ko. Namalimos ako at ang lansangan ang aking naging tahanan, pero hindi yun naging sapat para mabuhay ako. Nararanasan ko kung minsan na hindi ako kumakain ng ilang araw. Halos makipag-agawan din ako sa mga hayop sa pagkalkal sa basurahan para lamang makakain. Hanggang sa hindi ko na kayang tiisin ang aking gutom. Nagbalik ako sa pinaglibingan ko sa aking lolo. Hinukay ko ang kanyang puntod. Mula sa kalansay niya,
ay hinanap ko ang kinakamatayan niyang mutya ng aswang. Nakita ko yun. Kung noon ay tinanggihan ko ang aking lolo na tanggapin ang mutya, ngayon ay yun ang gagamitin ko para hindi ako magutom. Maraming tao sa paligid at hindi ako mauubusan. Hindi ako makapaniwala sa ikinuwento sa akin ni Miguel. Iniisip ko na baka naghahalusinasyon lang siya dahil sa kalubhaan ng kanyang sugat. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkukwento. Kanina habang malakas ang ulan, isang buntis na babae sana ang aking bibiktimahin pero may mga nakakita sa akin. Tinugis nila ako at pinagbabaril kaya nasugatan ako. Ikaw ang may kagagawa ng pagpatay sa bayang ito. Kailangang lunasan ko ang aking gutom na ipinagkait ng mga taong umapi sa akin. May pagdududa man ako sa sinabi niya ay hindi mapasusubalian na nagkaroon nga ng mga biktima na isinugod sa ospital na pinaglilingkuran ko. Ang iba sa kanila ay nawawala ang atay at ang iba pang lamang loob kapag amin ang sinuri ang bangkay. Aswang daw ang may gawa na yun. Dinig kong sabi ng mga taong nagdala ng mga iyon sa ospital. Doktor, tama na ang nagawa kong pagkakasala sa tao. Pagod na ako. Ayoko nang magutom. Gusto ko nang mamatay at mangyayari lang iyon kapag inilibing mo ako ng buhay. Kapag nabulok na at inuod ng aking katawan sa hukay, mamamatay na rin ako tulad ng nangyari sa aking lolo. Maaari bang gawin mo ito sa akin bago sumikat ang araw? Hindi ko sinagot ang kahilingan niya. Duda pa rin ako sa kanyang sinasabi. Nagpilit siyang tumayo. Huwag mong hayaan na marami pa akong lapaing tao para malunasan ang aking gutom. Pahayag niya sa mahinang tinig. Ilibing mo na ako ng buhay. Pagkasabi niya yun ay bigla na lamang siyang nabuwal. Mistulang naghihingalo na siya. Habang nagaganap yun, ay nakita kong nagbabago ang kanyang anyo. Nasindak ako sa aking nasaksihan. Naging isa siyang butot balat na itim na aso. Lalo akong kinilabutan ng marinig kong gumawa siya ng malakas na pag-ungol na animo na nanaghoy. Tatakbo sana ako palabas dahil sa matinding takot nang marinig ko ang tinig ni Miguel. Pagsulyap ko sa kanya ay bumalik na naman sa pagiging anyo ng isang tao ng kanyang itsura. Pinilit kong labanan ang aking takot. Hirap na ako, doktor. Maawa ka sa akin at sa kanila. Gusto ko nang magpahinga. Ilibing mo na ako ng buhay. Muling samon niya sa akin. Dahil doon ay nagpasya na ako. Naghagilap ako ng piko at pala. Saka pumunta sa maluwang at bakanting lote sa likod ng aking bahay. Sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay nagsimula akong maghukay. Malambot ang lupa na nabasa ng ulan, kaya nakatulong iyon sa akin para madali akong makahukay. Inilibing ko ng buhay ang lalaki sa ginawa kong hukay. Walang nakakaalam sa ginawa ko, pero ilang araw lang ang aking pinalipas. Nag-resign ako sa ospital at lumuwas sa Maynila. Maging ang may-ari ng bahay na aking inuupahan ay nagtaka sa biglang pag-alis ko roon. 5 taon na ang lumipas mula noon. Sa ngayon ay nasa Virginia, USA na ako at sa isang ospital dito sa Roanoke nagtatrabaho. Ganun pa man, mananatili sa aking isipan ang lihim na ako lamang ang nakakaalam. Nabalitaan ko na may nakabili na ng bahay at lupang aking inupahan noon. Walang nakakasiguro kung kailan mahuhukay ang mga labi ng aswang na ilibing ko roon ng buhay, pero ang tanging